Ahoy! Kamusta mga Repa Pips? Magandang iyaman sa inyo lahat. Sa video na to ay magbabalyo tayo ng time. Paano maging milyonaryo sa Philippine money? So usually maraming tao naglalaro yung emotion or thinking nila sa buhay. Gusto nilang maging milyonaryo. Without realizing, tons of obligation, responsibility, tons of gambling sacrifices ang katapat para maging milyonaryo ka. Kung wala kang pang millionaire na utak, hindi ka magiging milyoner. Paano yon? Ganito. Nakikita niyo itong regular employee, minimum wage earner, is either 1,000 per day, na usually wala namang minimum wage earner na 1,000 per day. 300 to 600 to 700 lang. Jackpotan ang minimum wage earner ang 1,000. Tsaka walang gagong employer magbibigay sa minimum wage earner lang. Yung kokote mo, bibigyan kita 1,000. Ano ka, sinuswerte? Sabihin na lang natin. Sige, 600. Nakalagay dyan. Magkano lang ang future niya itong regular employee o minimum wage earner sa kada month? 18,000. Magkano sa loob ng isang taon na pwede niyang ikayaman? 219,000. Puta, kahit bumilang pa tayo ng 3 years, nakikita nyo, 600,000 lang mahigit, oh. O, sa ganyang way, alam mong hindi ka basta magiging milyonaryo. Partida yan, rough estimation pa yan. Ilagay natin sa mas realistic. Yung monthly mong 18,000 na yan, pati yung yearly mong 219,000 na yan, pati yung baka ng inang 3 years na yan, wala pang inflation yan. Wala pang emotions yan. Remember, akyat panahog ang presyo ng gasolina. Tapos anak ng puta, yung dating binibili mo malaki, maliit na lang ngayon. Yung dati mo sanang 1,000 ay parang 100 pesos na lang ngayon ang dahil sa inflation. Paano ka ngayon magiging milyonaryo? Doon pa lang sa idea, hindi mo kayang gulpihin yung inflation. Magiging milyonaryo ka ba? Tanga ka ba? Bobo ka bang mag-isip? Guess yung mga Repa Pips. Inflation pa lang yan. Paano yung emotion? Whatever shit ng kung sino man tangang bobong breadwinner na anak, nagpe-play superhero na sagipin yung pamilya niya, sige. Matapos natin inflation, isa kang tanga, bobo, na playing superhero, breadwinner ng talongges mong pamilya. Nanay tatay, kuyang adik batugan, ating parang factory ng bata, tapos kamag-anak mong walang kwenta. Sige, saan mapapadpad ang yaman mong 219,000 within a year? Yung potential mong yaman up to 600,000 sa loob ng sa 3 taon. Saan makakarating yan kapag tinamaan ka na nga ng inflation, tinamaan ka pa ng lintek ng iyong emosyon? Paano? Nanay mo kunyaring sugalera, mga parents mo. Kuya mo kunyaring adik, batugan. Kapatid mo na walang kwenta, babae lalaki. Tapos meron ka pa kunyaring bunso na siyempre kahit anong gawin mo doon, walang nanaisin yung kundi umasa sa'yo. Diba? Yung mga parents natin na hindi na-reach yung mga kanilang pangarap, nag-fail sila, umabot sila ng 40 years old pataas, hanggang sa naging 20 to 30 anyos, 40 anyos ka. Kung pobre sila noon, mas pobre sila ngayon. Bakit? Namamalimos sila ng perang kinita mo sa loob ng 1 taon pataas. And I guess nakatanghod lang sa iyong slim, very slim paycheck. Naduguan mo pang kitain ang 219,000 na gross income, hindi neto income. Anak ng puta, kahit gawin pa nating neto income yan, you still not going anywhere. You ain't going anywhere. Kasi inflation pa lang, hindi mo kayang lagpasan. Di lalo na, majority population ng Pilipinas. Pagdating sa emosyon, tanginang yang sapol. Paanong sapol? Tangina lahat na yata ng occasion tinamaan mo na ha. Inatenan mo, masyado ka mapagpatol, ha.
Libing, lamay, birthday yan, Pasko, New Year, binyagan, kasalan, reunion, anniversary, anak ng puta, lahat yung kumakain ng pera. Sa kada panahon na yon na nakikiepal, buraot, nervous ka sa ganung klaseng occasion, sa kada panahon na yon, paiba-iba yung inflation rate nun. Yung nag-birthday si nanay, nag-birthday si tata, nag-birthday si bunso, nag-birthday si ate, nag-birthday si tita, nagpakasal si tita, nagpakasal si ganito, nai-guess nyo, paiba-iba yung inflation nun. Yun ang kakain ng kakarampot mong yaman, 219,000 within fucking 1 year. I-level up natin. Alam na agad natin. Puta, kulay-pula yung mga number na yan. Alam mong kulela dyan. Alam mong walang pagyaman. Hindi ka magiging millionaire dyan. Kasi, tingnan natin sa monthly mong sahod, gross or neto man, sa loob ng 24 hours, ang ginagawa mo lang, iisang bagay. Nagtatrabaho ka lang ng 8 hours. Tapos magpapabudol-budol ka, magsaksayang ka rin ng panahon ng 1 to 2 hours sa traffic. Makikipagbulsitan ka sa katrabaho mo, pati sa boss mo. Tsupayin mo yung mga boss mo, tsupayin mo. I guess my idea. Para lang sa puta ng 600 pesos per day. Tapos sa buong 24 hours mo, ilang ginawa mo? Mantsupa ng mga trabahador at ng boss mo. Na-guess nyo? Maipagbulsitan. Ano gagawin mo pagdating mo sa bahay? Tangina, miserable na nga buhay mo, pagiging alipin. Pagdating mo sa bahay, anak ng puta, isang katutak na. Emotion na naman. Kailan ka sa sahod? Kinakalanan natin kasi mapuputol yung kuryente, mapuputol yung internet, blablabla, wala na tayong yung maubos na isang kaban natin, bigla, blah, blah. Yung common problema ng isang regular na tao. Yeah. Doon pa lang sapul, inflation tsaka emotion. Tapos meron ka pang personal issue. Anak ng puta, mahilig kang irumansa yung MMK ng buhay mo. Patay kang bata ka. Ang number 1 talaga nagpapahirap sa'yo, hindi inflation kundi yung emotion. Level up natin. Since alam mong pangit yung future mo dyan sa kulay pula na yan, itaas natin yung level sa kulay orange. Tumubo yung emosyon mo na kesyo 3 letra, OFW. Okay, pagdating mo sa pagiging OFW, kung titignan ngayon natin, 60,000 pataas. Yun nga lang, ang 60,000 pataas every month, kinakalang high-skilled kang empleyado. Kung nanggali ka sa Pilipinas, ganito yung regular employee ko lang, o minimum wage earner, nag-OFW ka ng non-high-skilled na trabahador, do you fucking think you will earn 50,000 to 100,000 pataas sa abroad? Kung minimum wage earner ka nga lang, pang minimum wage earner lang, nakahulma yung kokote mo, tsaka bayag mo, do you fucking think may bobong gagong employer na magbabayad sa'yo ng up to 100,000 sa loob ng isang buwan sa abroad? I don't think so. Di ba? I don't think so. So ngayon, kung pagkukumpara natin ang isang regular na tao, minimum wage earner, sa loob ng isang buwan, 18,000 siya. Ang ginagawa niya sa loob ng 24 hours, sa loob ng 24 hours, ang na-generate niya lang sa minimum wage earner niya ay 600. Ang kada per hour niya, 25 pesos lang. Ang kada per minute niya nagtatrabaho siya sa 8 hours job na yan, 9 to 5, 42 pesos lang siya per minute. 25 pesos lang siya per hour. 600 pesos lang siya per day. I-versus natin sa OFW na advance kumikita ng 60,000 to 100,000 pataas. Tingnan natin, ang per 24 hours niya, 2,000. Ang per hour niya, 83 pesos. Ang per minute niya, 1 peso and 39 cents per minute. Versus dito sa regular employee, minimum wage earner sa Pilipinas, per minute niya, centavos lamang. Kaya doon pa lang, you will never get anywhere, lalo na sa inaasam mo na nagsisilbing fantasy lang na maging milyonaryo ka. Yung emotion mo, pang milyonaryo. Diyan sa kulay pula na yan. Yun nga lang, yung kokote mo, pang pobre. Hindi realistic na mangarap ka maging milyonaryo. Kung mangangarap ka lang din maging milyonaryo, magkaroon ka ng pangmayamang kokote. Paano mangyayari ng pangmayamang kokote? Di mag-aral ka ng mga high skill set
pangmayamang edukasyon. Anong klaseng pangmayamang edukasyon? Yung mag-aral ka sa school, mag-aral ka sa high-paid college university? No, 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 no. Ang dami nga dropout at hindi nga naging milyonaryo dyan eh. Kahit naka-graduate pa. Kahit summa cum laude salutatorian shit ka pa. Kasi babase yan sa what can you do now? Can you demonstrate it now? On the spot, on the fly. Hindi sa whatever shit na degree pwede mong isampal sa mukha ng mga advanced employer. Kung tutusin nga sa panahon natin ngayon, 2023, halos wala nang may mga employer, wala nang pakialam dyan kung may degree ka o hindi eh. Kunyari, example na lang, si Elon Musk, wala siyang pakialam kahit gano'ng kagwapo ka sexy ang iyong degree. Sa kahit ano pang university, Stanford, UC, Berkeley, Silicon Valley, na-guess nyo, Manchester, at kung ano na pa, wala siyang pakialam dyan. Ang pakialam dyan ni Elon Musk, ano ang kaya mong gawin para sa akin? Ganun lang yon. Dito sa Pilipinas, isang katutak na na discrimination. Tangina, paglagpas ng 25 years old mo, para pa na makahanap ng trabaho. Tapos gusto pa nila mga spoken ng dollars. Tangina, nasa Pilipinas tayo, spoken ng dollar. Di mo kinakailangan maging native English speaker para lang makapagtrabaho sa medyo high-end kuno na trabaho. Papakasosyal ka, ba't hindi mo na lang gamitin o yakapin na lang yung pagiging Pilipino? Magsalita ng Pilipino. Yung makagets ka ng konting English, okay na yun. Wala naman tayo sa Amerika. Ewan ko ba, ba't yung pinapalakad din sa Pilipinas? Tingnan mo nga sa ibang lugar, puta, hindi required na matuto kang mag-English. Kaya kailangan matuto mag-English para just in case nga may kung sinong o sinong foreigner nag-uusap ng English, hindi ka mabebenta. Pero doon sa may mundo mo na yon, ang majority ng ginagamit yung local na lingwahe. Ba't kaya hindi isa katuparan yun dito sa Pilipinas? Alam mong second language lang naman yung English. Dapat sinasa katuparan natin yung talagang primary nating lingwahe, Tagalog. So ngayon, nakikita yung diferensya. Ang laki ng diferensya ng per hour, per minute ng kulay pula na yan versus sa kulay yellow. Eh di lalo na sa kulay green. Tsaka kulay blue. Tingnan natin yung kulay green, professional. Di ba? Magkano monthly niya? Nasa 90,000 pataas. Itong OFW, jackpotan talaga at dapat high skilled ka. 60,000 pataas, 50,000 pataas. Meron nga OFW, nagpapabayad lang 20 mil pababa. Alam mo yun, hindi nare-realize na isang katutak na OFW, ba't ka pumapayag ng 20 mil pababa lang? Bakit ka pumapayag ng 30 mil pababa lang? Dapat nga pagiging OFW, yung starting point ng halaga mo, 100,000. Kahit maging regular employee ka pa. Kasi imported kang employee eh. Imported kang employee. So, dapat high value bayad sa'yo. Ewan ko na lang bakit ganun thinking na maraming OFW sa base sa observation ko ng dekada na. Pumapayag sila magpabayad ng salary monthly 50,000 pababa, 30,000 pababa. Kasi since galing nga sila dyan sa kulay pula na yan, pang regular employee, minimum wage earner, akala nila big deal na yon yung mga 50,000 per month na salary, neto man o gross. Pero hindi nila alam, lugi ka pa kahit sampalin ka pa ng 50 mil sa abroad. Lugi ka pa doon. Kung marunong kayong mag-think inside and out of the box kung bakit nasasabi kong ang 50,000 neto o gross salary sa pagiging trabahador sa abroad ay lugi ka pa. Bigyan ko kayo ng good example kung bakit lugi ka pa ang 50,000 nag-abroad ka sa Asian country. $1,000 divided by 55 pesos per dollar. 50,000 pesos yan. $1,000. Alam niyo ba kapag nasa abroad kayo, nasa Amerika, katulad ng State of California, ang hourly salary doon, lalo na by this time, kulelat na ang $15 per hour times 8 days, 8 hours pa, $120 na per day. Sabihin na lang natin sa loob ng isang buwan, 20 days ka lang pumapasok. Magkano ngayon yan? $2,400. $2,400 times 55. Pa, 132,000 pesos.
Minimum wage earner ka lang yan. Hindi ka advance panan. Sige, ilagay natin yung mas ano. Kunyari, $10 na lang per hour. $10 per hour. Times 8 days. Sabihin na lang natin, ha? 20 days ka nga pumapasok na lang. Isang buwan. O, 1,600. Magkano yung 1,600 sa pesos? Tangina, 88,000. Super kulelat na yon, minimum wage earner ka. Kundi ba naman, hindi ma-realize ng tao. Sa Amerika, ganun ka. Kahit nga sa Dubai, malaki dapat ang bayad sa'yo. Kung nasa Dubai ka, lalo na yayamanin na lugar yun. Dubai, Saudi, mga UAE, dapat malaki bayad sa'yo doon. Masyado tayo nagpapa-api. Papasahod lang sa'yo 20, 30, pababa. Dapat nga kulelat na starting point mo 50 kahit regular employee, minimum wage earner ka lang. Imported ka Pilipino, big time dapat Dapat ganun natin ka-special. Itrato ang sarili natin pag nasa abroad tayo. Sige, tingnan mo magkano ang pwedeng iyaman ng sa monthly netong kulay orange o yellow tsaka itong green na to. Parang sabihin na natin nga ranging from 60 o 50,000 to 100,000. Sa loob ng isang taon netong itong OFW, wala pa siyang millionaire status sa gross month or neto. Hindi katulad netong professional, yung kulay green, within a year, nasa million status siya. Gross month or neto, within 1 million status na siya. Medyo close yung OFW, pero remember, without inflation pa yan. Without emotion. So, yung 730,000 na yan, kapag may inflation emotion, wala rin siyang almost 1 million na yaman. Bagkos, maaring yaman mo lang dyan, 100,000. Alam mo yun? 100 to 200,000. Kumbaga, sabihin na natin, kahit kalahati na lang, yun ang yaman mo dyan. 6 figures, 300,000 mahigit lang ang yaman mo dyan. Yun kung ang talino mong na-save, yung 50% ng 730,000 pesos, yaman mo within a year. Na-gross pa yan. Tangina, kahit gawin natin neto yan. I-versus na ngayon natin sa professional. 1 million mahigit yan. Since professional yan, ibig sabihin, may kokote yan. Napaka-imposible na ma-save up niya lang yung 25% ng 1 million. Napaka-imposible naman, naaasa lang siya sa 25% pataas niyan. Bagkos yung perang pwede niya ma-save dyan, passive income, ipang business, blah, blah, blah. Kasi itong OFW, 30,000, 50,000 pataas, walang negosyo yan. Nakaprogram lang ang kokote niya sa pagiging trabahador. Majority ng tao nag-OFW, nakaprogram lang ang utang nila sa pagiging trabahador. Naisip man nila pag ninegosyo pero hindi naman talaga sila ganun ka dead serious. Kasi usually mga tao masyadong sigurista. Ayaw umuwi ng Pilipinas kahit may 1 million na pataas kasi natatakot sila maubos lang daw. Kasi wala nga kasi silang alam. Na-guess mo? Ang alam lang nila sumahod kasi nas katapusan. Sure bet, kada 2 weeks may kita ako dito. Sa Dubai, sa Hong Kong, sa Saudi, sa Amerika, sa UK, sa Canada, blah, blah, blah. Na-guess nyo? Hindi nila basta natatanto paano magnegosyo para maging confident sila na umuwi sa Pilipinas. Basta mas confident sila kung uwi daw sila ng mga ilang milyon pera. Puta, kahit ilang milyon pa pera mo pag uwi ng Pilipinas, kung wala kang kokote, wala rin yun. So, nasan pa yung sense na, 1 million pera ko mahigit, ayoko umuwi kasi maubos lang yun. Saka kapag lumaki nakita ko, pag malaki na savings ko, nasa 5 million na yung pera mo, hindi mo pa alam kung dapat kang umuwi ng Pilipinas o hindi, mag-back for good. Iniisip mo kasi, sayang yung kasi yung pagkakataon dito, sayang yung kikitain ko, blah, blah. Tsaka wala naman akong kasiguraduhan kung anong mangyayari sa akin sa Pilipinas, mauubos yung pera ko, blah, 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 blah. Tangina, wala pa yung problema, inunahan mo na. Ba't hindi mo kaya isipin yung problema sa'yo? Inunahan mo na future Na-guess nyo? So, dapat ganun. Iwasan yung pagiging sigurista. Mas marami pang napapahamak sa pagiging sigurista ka kaysa yung natututo kang mag-gamble, manugal, mag-sacrifice. Kagaya ng ginawa mo kung paano ka naging OFW. Sinugal mo, buhay mo, nag-sacrifice ka in exchange for much better life. Pero pagdating mo sa pagiging OFW, did you literally receive much better life?
Oh, nakuha mo nga much better paycheck, pero much better life nakuha mo. Yung pag-alis mo nga lang ng Pilipinas papuntang ibang bansa, sira na pamilya mo, much better life 'yon. Pamilya lang kayo nang dahil sa 10 digits number ng Western Union eh. Pamilya lang kayo sa tuwing makaka-receive ng pera sa GCash yung pamilya mo. Tatay ka lang, nanay ka lang. Kapag nabibigyan mo ng LBC package yung anak mo at saka asawa mo, ng kung anong klaseng laman doon na ilang panahon mong paunting-unting binili, nilagay sa box hanggang sa halos ma-expire na yung nilagay mong chocolate doon. Tangina, hindi mo pa napapadala. Na-guess nyo? Mapadala mo, magugulat na lang yung kamag-anak mo na niyayabangan mo. Tangina, pa-expire na to ha. Papadala lang, tangina, pa-expired pa. Puta, nakakantsawan ka patuloy ng nang wala sa oras. Dala-dala ko, yabang-yabang mo. Tangina, yung chocolate mo nung putang na, pa-expired na. Tangina, pwede naman namin bilhin niya. Punta lang kami ng SM, may imported na chocolate doon. Punta lang kami sa SNR o kaya sa may doon sa may lander, meron mga ganyan pang mayaman. Versus sa ikaw, papunta-punta ka pang abroad, pakainin mo lang kami ng expired. Kaya tignan kayo natin pagdating sa may entrepreneur. Mas big time yung pagiging entrepreneur kaysa sa isang regular na negosyante. Eh di lalo na mas big time, super duper, ang layo ng advance nun, ang layo ng difference niya sa isang OFW, regular na OFW na may high-end paycheck kuno. Eh di lalo na sa kulay pula na minimum wage earner sa Pilipinas. Super layo netong kulay blue, entrepreneur. Kasi yung kinikita ng red, orange, green ay nanggagaling lang yan sa passive income, ay sa active income. Itong professional na ito yung mga ilan sa mga taong nagtatrabaho sa professional field. AKA, trabador ka pa rin doon. Katulad ng corporate people kuno. Active income lang ang inaasahan mo dyan sa kulay green na yan. Eh di lalo na doon sa may OFW. Active income lang yan. Kahit kailan hindi mo nakikita dyan yung balahibo ng passive income. Eh di lalo na, anak ng puta, wala sa mundo nila yung leverage income. Kasi from the very start, hindi nila alam paano ang leverage income. Kung may marinig man silang leverage income, hindi rin kaya ng kokote, hindi kaya ng dibdib. Wala silang bayag para gawin yung leverage income. Kasi from the very start, clueless nga sila. Basta ang alam lang nila, kinsenas katapusan. Gets? Etong professional na ito, nakakasyo, kumikita ng 100,000 pa. Ganun pa rin yan, kung tutusin, medyo level up lang ng konti. I-versus natin sa tunay na negosyante na talaga naka-generate ng kuha ng pera. Eh di lalo na itong entrepreneur. Sino nga ba big time? Negosyante o isang entrepreneur? Eh syempre, ang pinaka-big time na dyan, yung position ng entrepreneur. Kahit alin dyan sa kulay pula, yellow, green na yan, most of it, majority ng mga tao na yan, umaasa lang sa active income. Pag kumayod ka, may buhay ka. Pag wala kang kaya, wala kang buhay. Most of it, naglalaro lang sila sa mundo ng active income. Kung meron man sa kanila dyan na ilang porsyento lang ang nakakaisip ng passive income. Ano yung passive income? Yung itataya mo whatever shit na extra pera mo na willing kang patulugin ng ilang panahon tapos kumita man lang ng ilang porsyento katulad ng yearly o annual na interest. Katulad na kunyari, nag-invest ka sa paper asset, government bond fund, di ba? Kung gusto mo mag-invest ka sa fish fund, di ba? Kaya nag-invest ka sa Philippine stock market, US stock market, sa forex o sa crypto. Yon. Kung alam mo yon bilang regular employee mula dyan sa kulay pula hanggang sa kulay green, kung alam mo yon yung tungkol sa stock, sa forex, sa crypto bilang investor. Don't get me started pag-usapan pang trading scalping. Na-gets nyo? So ngayon, pag sa entrepreneur naman, yun nga, tignan mo magkano ang monthly nila. 150,000 pataas, 200,000 pataas to 500,000. Isang buwan lang. Tapos yung per 24 hour nila, puta, ilang libo, 5,000 pataas, o 10,000 pataas, 20,000 pataas. Pwedeng ganun eh. Yung mga entrepreneur, mga big time, yung may large, mid, and small scale na mga businesses nila bilang entrepreneur. Tingnan mo ngayon per minute, tangina 200. I-versus natin sa hindi pala 200. Yung per hour nila, by hundreds. By hundreds, by hundreds ito. Ito, by hundreds din. Ito, by almost 100 din. Ito, tangina 20. Wala pa 50. Ayip yan. Tingnan mo ngayon, sino may mas malaki per minute? Ito, regular employee, tangina, centavos lang.
Yung medyo advance ng konti OFW kasi ano sila kumbaga may daya kasi mas malaki currency doon kaya may daya yung kita nila. Tingnan mo, ang per minute nila 1 peso may get. Pero tingnan natin sa professional, 2 peso may get. Tingnan natin sa mas advanced pa, 3 peso may get per minute. Yung professional, all the way sa entrepreneur, puta, by hundreds of pesos ang per minute. By thousands of pesos per 24 hour. Versus mo minimum wage na puta, cannot even fucking barely make it 1,000 per fucking day. Na kung sa 8 oras na paghihirap o pagkatrabaho, pagpapaalipin. Alam nyo ba, whatever shit na amount dito ay nagawa ko na mismo. Sa maikling panahon. Whatever shit na amount na nakita nyo rito, nagawa ko na. Kung ano mga pinagsasabi ko dito, nagawa ko na, nagampanan ko na, napagtagumpayan ko na, blah, 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 blah. So, pero, alam niyo ba kung saan ako nanggaling from the very start? Diyan, sa kulay pula. Diyan ako nanggaling dati, sa kulay pula. May mga pang mahirap na pangarap. Yung nangangarap ako maging boss sa sarili, blah, 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 blah. Magkaroon ng sariling bahay, lupa, kotse, blah, blah. Puta, pare-pare. Alam yun, katulad lang din ako ng karamihan tao dati. May pang mahirap na pangarap. Pero yung naging advance ako bilang Alex Once, kahit alin dyan sa mga computation na yan, hindi na ako masyado nangangarap pa. Kasi mas importante sa akin, alam nyo kung ano, yung time. Kaya nga ang bukang bibig ko, all the fucking time is mag-value ng time. Kasi wala na ako doon sa idea ng how to be rich, how to get rich. Nandun na ako sa medyo mas mataas ng konti pa ron. Sa sobrang taas ng sinasabi ko, time na lang ang aking hinahabol kesa yung pera. Kasi nga, remember, past history ng buhay ko, I had fired my boss sa age 34. At nangarap ako ng bahay lupa na may baka ng inang flyover sa loob. At halos lahat, totally lahat yun, ay natupad. Hanggang all the way, yun talagang motive ko, yung gusto kong mangyari, kung bakit tinalikuran ko yung Amerika, fired my fucking boss, tinigilan ko whatever shit na business na ginagawa ko sa Amerika na e-commerce sa eBay, nagre-repair service, Kunoko, lahat yung pinagtitigilan ko, lahat yung tinalikuran ko, talagang binagsak ko lahat. Pinagpalit ko yung Amerika, yung malaking pera, yung business ko, habang nagkatrabaho din ako bilang alipin, lahat yun, pati kaibigan kong Chinese doon, best friend kong kay Chinese, ay iniwan ko, basta, kahit sino doon, iniwan ko. Para sa mas maliit na mundo, mas maliit na currency, na wala pa akong kasiguraduhan kung anong mangyayari sa akin, yung pag-uwi ko ng Pilipinas. Pero that was 2015 versus ngayon, 2023. How the fuck did I live? Gets nyo? Mag-value ng time.